Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang mga balita na dapat ninyong malaman. Ang paaralan ng Eusebio Paz Arroyo Memorial National High School nagwagi sa CTP Parade sa siyudad ng Naga. Nakatutok si Dave Rivera. Magandang hapon, Pilipinas. Narito po ako ngayon sa Eusebio Paz Arroyo Memorial National High School o EPAMS na nagwagi sa CTP Parade. Kasama ko ngayon ang kanilang first staff officers na si Sir Noriel Listol. Ang masasabi ko po sa Naga City ay nagpapasalamat kami dahil nanalo rin kami sa edad ng Naga City at nakuha rin namin ang aming inasam na trophy. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ako po si Dave Rivera para sa Balitang Express. Ngayon naman ay nasa linya si Aljur Judapar para sa Balitang Panlokal. Aljur? Magandang araw sa inyo lahat. Narito na ang Balitang Panlokal. Inargante na itong Huwebes ang bagong San Juan Public Market sa Barangay Poblacion, Batangas. Isang 25 milyong proyekto na may 150 air-conditioned stall, libreng wifi at rainwater harvesting system para sa 300 o higit pang lokal na vendor at 20,000 resident. Ayon kay Mayor Maria Santos, layunin ng palengke na magbigay ng ligtas at abot kaya pamilihan kasabay ng 50% discount sa stall rental sa unang 6 na buwan. Bukas ito mula 5 a.m. hanggang 9 p.m. araw-araw na may dedicated sanitation area para sa kalusugan ng mamili. Ako si Aljur Judapar, babalita para sa Balitang Express. Dumako tayo sa Balitang Pantahanan. Nakatutok si Rizalyn. Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang Balitang Pantahanan. Ginawaran ng parangal ang pamilyang Santos bilang modelong pamilya ng taon sa kanilang barangay dahil sa kanilang aktibong pakikilahok sa community clean-up drives at pagpapatupad ng waste segregation system sa kanilang tahanan na nagsilbing inspirasyon sa 20 pamilyang kasabay nito. Nagdaos ang lokal na pamahalaan ng libreng pagsasanay para sa mga ina tungkol sa epektibong pamamahala ng budget sa tahanan, kung saan ang tinalakay ang mga teknik sa pag-iwas sa utang, pagpaplano ng weekly meal plan at paggamit ng energy saving appliances upang makatipid sa kuryente. Maraming salamat. Ako si Rizalyn Bolo para sa Balitang Express. Ngayon naman ay dumako tayo sa Weather News Report. Justin? Magandang hapon sa inyong lahat. Narito ang Weather News Report. Pag-asa, maulan na panahon at pag-ulan. Iiral sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa pag-asa, aasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw dahil sa epekto ng southwest monsoon. Samantala, magiging bagyang maulap na may pulong-pulong pag-ulan at pagkulog naman ang mararanasan sa Mindanao. Nag-iingat ang publiko sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mababang lugar at bundukin. Mainit at maalinsagan pa rin ang panahon sa ilang bahagi ng bansa bago ang mga pag-ulan. Justin Barkas, ang uulat para sa Balitang Express. Ngayon naman ay tutukan natin ang balita para sa edukasyon. Inilunsad ng Department of Education o DepEd nitong Setyembre 2025 ang DGED-PH, isang nationwide na programa para sanayin ang 1 milyong mag-aaral sa public school sa digital literacy. Kabilang ang cybersecurity, online research at content creation sa tulong ng 2.5 bilyong pondo mula sa DepEd, DICT at Google Philippines. Sakop ng proyekto ang 500 paaralan kung saan magkakaroon ng libreng tablets na may free-loaded modules at AI-driven quizzes.
ang mga benepisyaryo kasama ang 20,000 guro. Ayon kay DepEd Secretary Sara Duterte Carpio, layunin nito ang ihanda ang kabataan sa digital age at tulungan sila maging competitive sa online job market. Maaaring magparehistro ang interesadong mag-aaral sa hanggang October 30 at makakatanggap ng digital certification ang mga papasa. Ang inisyatibong ito ay tutugon sa digital divide at magpapasa ng empleyabilidad ng mga kabataan. Ako si Joycel Bosanera para sa Balitang Express.